Kras, ang tunog ng nababasag na salamin ay parang isang putok ng baril sa loob ng mansyon na matagal nang binalot ng katahimikan. Napatalon si Benjamin Scott mula sa kanyang upuan sa loob ng malawak niyang opisina. Hindi na niya kailangang hulaan kung ano yon. Alam na niya. Sa nagdaang taon, iisang uri lang ng ingay ang gumigising sa bahay na ito. Ang tunog ng isang bagay na nasisira. Nagmamadali siyang lumabas. Ang mga mamahaling sapatos niyang gawa sa Italy ay halos walang tunog na lumalapat sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Dinaanan niya ang mga katulong na nagkakatinginan, bakas sa kanilang mga mukha ang awa at takot. Walang nangahas na magsalita. Pagdating niya sa itaas, sa pasilyo, kung saan nakahanay ang mga larawan ng pamilya, nakikita niya ito. Ang kanyang panganay na anak, si Leo, 10 taong gulang, ay nakatayo sa gitna ng mga bubog. Sa sahig, basag ang isang malaking silver picture frame at sa gitna ng mga piraso ng salamin, nakatingin pa itaas ang nangiti ng kanyang yumaong asawa, si Isabella. Leo, mahina ang boses ni Ben, halos isang bulong. Hindi lumingon ang bata. Nakatayo lang ito roon. Ang mga maliliit na kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mga balikat ay naninigas. Hindi siya umiiyak. Hindi siya nagsasalita. Wala. Ito ang mas masakit. Ang katahimikan. Napapikit si Ben at naramdaman niya ang pamilyar na paninikip sa kanyang dibdib. 1 taon. 1 taon na mula nang mawala si Isabella at 1 taon na ring parang mga multo ang kanyang 3 anak sa sarili nilang pamamahay. Lumuhod siya, maingat na iniiwasan ang mga bubog. Anak, anong nangyari? Walang sagot. Tumingin lang si Leo sa basag na larawan na para bang iyon ang pinakakaaway niya sa buong mundo. Si Benjamin Scott, ang CEO ng Scott Industries, isa sa pinakamalaking korporasyon sa buong Asya. Isang lalaking kayang magpatakbo ng isang boardroom sa isang kumpas lang ng kanyang kamay. Isang lalaking kinatatakutan at iginagalang. Ngunit dito, sa harap ng sarili niyang anak, wala siyang kapangyarihan. Isa lang siyang amang bigo. Dumating ang kambal, sina Lia at Luna. Parehong 8 taong gulang, magkamukhang magkamukha sa kanilang mga puting bestida. Huminto sila sa di kalayuan. Ang kanilang mga mata ay malalaki at walang emosyon. Parang 2 manika. Hindi sila lumapit, hindi sila nagsalita. Napasukalay si Ben sa kanyang buhok gamit ang mga daliri. Ano pa bang gagawin ko sa inyo? Gusto niyang isigaw, pero alam niyang walang sasagot. Manang Elsa, tawag niya sa pinakamatagal na nilang kasambahay. Agad na lumapit ang matanda, may daladalang dustpan. Sir Ben? Bakas sa boses nito ang pag-aalala. Linisin niyo na lang ito at dalhin mo na ang kambal sa kanilang silid. Tumango si Manang Elsa at maingat na inakay ang 2 bata na parang mga robot na sumunod. Si Leo ay naiwang nakatayo roon. Leo, pumasok ka na sa kwarto mo. Utos ni Ben. Pilit pinatatatag ang kanyang boses. Sa wakas, gumalaw ang bata. Naglakad ito palayo, walang lingon-lingon. Iniwan si Ben na nakaluhod sa sahig, nakatingin sa ngiti ni Isabella na ngayon ay pira-piraso na. Tumayo siya at bumalik sa kanyang opisina. Ang yelo sa kanyang baso ng mamahaling alak ay natunaw na. Umupo siya at tiningnan ang listahan sa kanyang mesa. List of nanny applicants. Pang 23 aplikante na ang darating ngayong araw. Lahat ng nauna, mga child psychologist, mga award-winning na guro, mga nanny na may 20 taong karanasan. Lahat sila ay sumuko. Walang nakabasag sa pader ng katahimikan na itinayo ng kanyang mga anak. Maya-maya, may kumatok. Sir, nasa library na po ang huling aplikante. Papasukin mo siya dito. Sagot ni Ben. Walang gana. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Simple lang ang suot niya, isang puting blouse at itim na slacks. Walang kolorete sa mukha.
Ang buhok niya ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Sa unang tingin, wala siyang ipinagkaiba sa iba. Pero nang magtama ang kanilang mga mata, may nakita si Ben. Kalungkutan. Isang kalungkutan na malalim na tila pamilyar sa kanya. "Good afternoon, sir. I'm Jane Morrison." Tumango si Ben. Kinuha ang kanyang resume. "Miss Morrison." Tiningnan niya ang papel. Maganda ang credentials. May karanasan sa mga special children. Pero wala na siyang tiwala sa mga nakasulat sa papel. "Alam mo ang sitwasyon sa bahay na ito?" Diretsong tanong niya. "Opo, sir. Nakausap ko po ang inyong secretary." "Ang mga anak ko, hindi sila nagsasalita mula nang mamatay ang asawa ko." Naramdaman ni Ben ang pait sa kanyang dila nang sabihin yon. "Sinubukan na namin ang lahat, mga eksperto, mga therapist, walang gumana. Anong maibibigay mo na hindi nila naibigay?" Inaasahan niyang maririnig ang mga karaniwang sagot. Pasensya, bagong pamamaraan, mga teorya mula sa libro. Ngunit hindi nagsalita si Jane. Sa halip ang mga mata niya ay napunta sa isang larawan sa ibabaw ng mesa ni Ben. Ito lang ang natitirang buong larawan ni Isabella sa kanyang opisina. Tinitigan ito ni Jane ng ilang segundo bago siya muling tumingin kay Ben. Nalulungkot din po ang mga mata niya. Ang sinabi ni Jane ay hindi isang tanong, isa yung pahayag. At tumama yon kay Ben na parang isang malakas na sampal. Sa lahat ng taong nakiramay, sa lahat ng nagsabing maganda siya, mukha siyang masayahin, ito ang unang pagkakataon na may nakakita sa kung ano ang matagal na niyang alam, sa kung ano ang matagal na niyang itinatago. Ang kalungkutan sa mga mata ni Isabella. Natigilan si Ben. Napatingin siya sa babaeng nasa harapan niya. Hindi ito isang eksperto na may dalang solusyon. Isa itong taong nakakakita, nakakaramdam. Sa isang iglap, gumawa siya ng desisyon. Isang desisyon na hindi base sa lohika o sa resume. Base ito sa isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang maliit na kislap ng pag-asa. "You're hired," sabi niya. Nagulat din sa sarili niyang mga salita. "You can start tomorrow." Napakurap si Jane. Tila nabigla. "Po? Sir, okay po ba?" "I said, you're hired." Ulit ni Ben. Mas may diin na ngayon. "Manang Elsa will show you your room. See you tomorrow, Miss Morrison." Wala nang nagawa si Jane kundi tumango. "Salamat po, sir. Maraming salamat." Tumayo ito at lumabas ng opisina. Naiwan si Ben na nakatingin sa pinto. Hindi sigurado kung tama ba ang kanyang naging desisyon. Nang biglang bumukas muli ang pinto. Ngunit hindi si Jane ang pumasok, kundi ang kanyang nakatatandang kapatid na si Victoria. Elegante ito, sa suot na business suit. Ang muka ay mahigpit at walang mamangiti. "Benjamin, nakita ko ang babaeng kalalabas lang. Siya na ba ang bago mong kinuha?" Matinis ang boses nito, puno ng awtoridad. "Yes, ate. She's the new nanny." Tumaas ang isang kilay ni Victoria. Tiningnan niya si Ben mula ulo hanggang paa. "Ganoon na lang ba yun? Ni hindi mo man lang inalam ang background niya?" "Mukha siyang ordinaryo. Masyado kang padalos-dalos, Ben." Huminga ng malalim si Ben. Pilit na pinipigilan ng inis. "Ate, I know what I'm doing." Ngumisi si Victoria. Isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito at huminto sa harap ng kanyang mesa. Ang tingin nito ay matalim, mapanuri. "Benjamin, sigurado ka ba sa babaeng yan? Mukha siyang may tinatagong kung ano." Ang unang araw ni Jane Morrison sa mansyon ng mga Scott ay parang pagpasok sa isang maganda, ngunit malungkot na museo. Ang lahat ay perpekto, mula sa makintab na sahig hanggang sa mga naglalakihang painting sa dingding. Walang alikabok, walang gusot, ngunit ang hangin ay mabigat at malamig. At ang katahimikan ay nakakabingi, mas malala pa kaysa sa katahimikan ng isang sementeryo kung saan may mga bulaklak at panalangin. Dito wala.
Tanging ang mahihinang yapak lamang ng mga katulong ang maririnig. Dinala siya ni Manang Elsa sa kanyang silid, isang maluwag na kwarto na may sariling banyo at maliit na balkonahe na nakaharap sa hardin. Hija, kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako, sabi ng matanda na may mabait na ngiti. Ang mga bata ay nasa playroom sa itaas. Salamat po, Manang. Nang maiwan siyang mag-isa, inilapag ni Jane ang maliit niyang bag sa kama. Hindi siya nagdala ng maraming gamit. Ang lahat ng mahalaga sa kanya ay kasya sa isang maliit na kahon na nasa loob ng bag. Lumapit siya sa bintana at pinagmasdan ang hardin sa ibaba. Malawak ito at berde, puno ng mga mamahaling halaman. Pero sa isang malayong sulok, may napansin siyang isang bahagi na tila napabayaan. Ang mga damo ay matataas at may mga tuyong sanga na nakakalat. Isang nalantang hardin sa gitna ng karangyaan. Napabuntong hininga si Jane. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Lucas, anak. 5 taon na ang nakalipas, pero ang sakit ay parang kahapon lang. Ang alaala ng kanyang munting anak na lalaki, ang kanyang nangiti, ang kanyang halakhak. Iyon ang multo na laging kasama ni Jane saan man siya magpunta. Pinunasan niya ang isang butil ng luha na hindi niya namalayan na pumatak. Ang pagtatrabaho ang tanging paraan niya para kahit paano ay makalimot, kahit panandalian. Iyon ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang trabahong ito. Sa kabila ng kaba, may nakita siyang lungkot sa mga mata ni Mr. Scott, isang lungkot na nauunawaan niya. At alam niya, higit kanino man, kung paano mangarap ng isang ngiti sa gitna ng matinding sakit. Kumatok siya sa pinto ng playroom, walang sumagot. Binuksan niya ito ng marahan. Isang malaking silid ito, puno ng mga laruan, mga Barbie, mga kotse-kotsehan, mga board game. Lahat ay bago at maayos na nakalagay sa mga estante. Ngunit walang naglalaro. Nakaupo sa isang sulok si Leo, nagbabasa ng isang makapal na libro. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kambal, sina Lia at Luna, ay nakaupo sa sahig. Ang bawat isa ay may hawak na manika. Hindi sila nag-uusap, hindi sila naglalaro. Nakatitig lang sila sa kawalan, parang mga estatwa. Naramdaman ni Jane ang lungkot sa kanyang puso. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng bahay na ito, ang pagkawala ng buhay sa mga bata. Hello? Mahinang bati niya. Walang lumingon, walang sumagot. Umupo si Jane sa sahig, hindi kalayuan sa kanila. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagtangkang makipaglaro. Hinayaan lang niya ang kanyang presensya na bumalot sa katahimikan. Ilang minuto ang lumipas, sa kanyang bag, may nakapa siya. Isang sirang manika. Kanina, habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya ang isang lumang manika na nakakalat sa sahig malapit sa kwarto ni Maya. Napansin niya na basag ang ulo at putol ang isang braso. Nakaramdam siya ng awa. Kinuha niya ito at isinilid sa kanyang bag. Umaasang mabibigyan niya pa ito ng buhay. Kinuha niya ang manika, pati na ang kanyang maliit na sewing kit. Tahimik niyang sinimulang ayusin ang manika, tinahi ang putol na braso at maingat na idinikit ang basag na ulo. Nakalipas ang isa pang oras, nakaramdam siya ng pagmamanman. Tumingin si Jane. Si Maya, ang bunso sa kambal, ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay malalaki at walang muwang, ngunit merong kakaibang kuryosidad sa mga ito. Hindi kumibo si Jane. Ipinagpatuloy niya lang ang pag-aayos ng manika. Pinilit niyang maging kalmado na para bang wala siyang napansin. Matapos ang halos 2 oras, tapos na ang manika. Ang basag na ulo ay maayos na. Ang braso ay nakatahi na rin. Kahit papaano ay makikita pa rin ang tahi. Kakaiba ang itsura nito, pero buo na muli. Dahan-dahan, inilapag niya ang manika sa sahig, sa pagitan niya at ni Maya. Pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya. Ngayon, pwede ka na ulit maglaro.
Mahinang bulong niya na para bang isang lihim ang kanilang pinag-uusapan. Tiningnan ni Maya ang manika. Pagkatapos ay dahan-dahan itong gumalaw. Naglakad ito papunta sa manika, yumuko at dinampot ito. Nakatitig lang si Jane sa kanya. Naghihintay. Hinawakan ni Maya ang manika. Pagkatapos ay itinapat niya ang manika sa kanyang tenga na para bang nakikinig. At sa pinakamahinang boses, isang boses na halos hindi marinig, narinig ni Jane ang isang salita. Salamat. Napakurap si Jane. Isang salita. Pero para sa kanya, para iyon sa isang napakagandang melodiya. Mula sa likod ng pinto, isang pares ng mga mata ang nakasaksi sa lahat. Si Mr. Scott, nakararating lang mula sa opisina, ay nakita ang buong pangyayari. Ang kanyang anak, na halos isang taon nang hindi nagsasalita, ay bumulong ng isang salita. Nakatitig siya kay Jane. Ang puso niya ay kumirot sa isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman, pag-asa. Para kay Benjamin Scott, ang nakita niya mula sa pintuan ng playroom ay isang mirakulo. Salamat. Isang salita. Ngunit sa bibig ni Maya, isa itong himig na matagal nang hindi niya narinig. Nakatago siya sa likod ng pinto, hindi makakilos. Ang kanyang panganay na anak na si Leo at ang kambal na si Leah ay nakatingin din kay Maya at Jane. Ang mga mukha ay puno ng pagtataka. Hindi niya inakalang maririnig pa niya ang boses ng kanyang mga anak. Ang mga therapist ay nagsabi na kailangan ng mahabang panahon. Ang iba ay nagsabi na baka hindi na mangyari. Pero isang araw lang si Jane at may nagbago na. Tiningnan niya si Jane na nakangiti ng bahagya kay Maya. May kakaiba sa babaeng ito. Isang kakaibang init na matagal nang nawala sa kanyang tahanan. Umalis si Ben mula sa pinto. Ayaw niyang guluhin ang sandaling iyon. Dumiretso siya sa kanyang opisina, ngunit hindi na siya nakapag-concentrate sa trabaho. Ang iniisip niya ay ang larawan ni Jane at Maya, ang kanilang mga mukha na may bahid ng pag-asa. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. May narinig siyang ingay mula sa hardin. Sumilip siya mula sa bintana ng kanyang silid. Nakita niya si Jane. Suot ang isang lumang damit. Nakaluhod ito sa lupang napabayaan sa isang sulok ng hardin. Hawak nito ang isang maliit na pala at maingat na inalis ang mga damo. Pero hindi lang siya mag-isa. Katabi niya si Leo na nagdidilig ng mga halaman. Si Leah at Luna naman ay nagpupulot ng mga tuyong dahon at inilalagay sa isang basurahan. Nagtatawanan sila. Ang mga tinig ay mahina pa rin, ngunit mas buhay kaysa dati. Naramdaman ni Ben ang isang bugso ng emosyon. Ang hardin na yon ay matagal nang hindi pinapansin, parang ang kanyang mga anak. Ngayon, binibigyan ni Jane ng buhay ang parehong hardin at ang kanyang mga anak. Nang bumaba siya para mag-almusal, naabutan niya si Jane at ang mga bata sa mesa. Nagsasalita si Jane. Nagkukwento tungkol sa mga bulaklak. Si Leo ay nakikinig, habang ang kambal ay nakatingin kay Jane na may paghanga. Good morning, bati ni Ben. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Nagulat ang mga bata. Agad silang tumahimik. Si Jane ay bahagyang ngumiti sa kanya. Good morning, Sir Ben, bati ni Jane. Anong ginagawa niyo sa hardin? Tanong ni Ben. Diretso sa mga bata. Sumagot si Jane. Gusto po kasi naming magkaroon ng memory garden para kay Ma'am Isabella. Gusto ko pong turuan ng mga bata na ang pag-alala sa mahal sa buhay ay hindi lang puro lungkot, kundi pagtatanim ng pag-asa. Napatingin si Ben kay Jane. Ang memory garden, hindi ito narinig ng kanyang mga anak mula sa sinuman. Ang pagtatanim ng pag-asa. Magandang ideya yan, sabi ni Ben, at nagulat siya sa pagiging sinsero ng kanyang boses. Pagkatapos ng almusal, lumapit si Ben kay Jane habang nagliligpit ito ng mga gamit. Miss Morrison, tawag niya. Po, sir. Bakit mo naiisip na gawin yan? Ang memory garden? Ngumiti si Jane at nakita ni Ben ang lungkot sa kanyang mga mata. Dahil naniniwala po ako na
Hindi lang ang mga buhay ang dapat alagaan, pati rin po ang mga alaala. At alam ko po ang pakiramdam ng mawalan. Ganoon din po ang ginawa ko para sa anak ko. Napakunot ang noo ni Ben. Anak mo? Tumango si Jane. Opo. Namatay po ang anak kong si Lucas 5 taon na, ang nakakaraan. Kaya po naiintindihan ko ang nararamdaman ng mga anak nyo. Ang sakit. Hindi nawawala. Pero pwedeng maging inspirasyon para sa paghilom. Ang mga salita ni Jane ay tumama kay Ben. Hindi siya kailanman nakipag-usap sa sinuman tungkol sa pagkawala ni Isabella sa ganitong lalim. Ngunit sa harap ni Jane, tila bumubukas ang isang pader sa kanyang puso. I'm sorry to hear that, mahinang sabi ni Ben. Okay lang po, sir, sabi ni Jane. Alam ko pong nasa mas mabuting lugar na siya. Katahimikan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng usapan. Ang kanyang mundo ay puno ng mga numero, mga kontrata, mga boardroom, hindi mga emosyon, hindi mga alaala. Tulungan ko kayong magtanim mamaya, sabi niya, at agad siyang nagsisi sa kanyang mga salita. Ang isang CEO ng isang malaking kumpanya ay magtatanim? Hindi iyon ang kanyang lugar. Pero ngumiti si Jane. Talaga po, sir? Mas makakatulong po iyon. Naramdaman ni Ben ang isang bahagyang init sa kanyang dibdib. Hindi ito galing sa galit o sa tensyon, isang kakaibang init. Bandang hapon, nakita ng mga katulong ang isang kakaibang eksena. Si Benjamin Scott, suot ang isang lumang t-shirt at pantalon, ay nakikipagtanim sa hardin. Katabi niya si Jane, na nagtuturo sa kanya kung paano humawak ng pala. Ang mga bata ay nakapaligid sa kanila, nagtatawanan at nagdidilig ng mga bagong tanim. Sa isang pagkakataon, nang pareho nilang sinubukang abutin ang isang maliit na trowel, nagtama ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang dumaan sa pagitan nila. Agad na binawi ni Ben ang kanyang kamay. Naramdaman ang pag-init ng kanyang pisngi. Napatingin siya kay Jane na namula rin. Isang awkward na katahimikan ang bumalot sa kanila. Sorry? Mahinang sabi ni Ben. Ngumiti si Jane. Okay lang po, sir. Muling nagpatuloy ang pagtatanim. Ngunit ang munting pagtama ng kamay na yon ay nanatili sa isip ni Ben. Hindi lang ang hardin ang unti-unting nabubuhay. May kung anong bagay din sa kanyang puso ang tila nagsisimulang mamulaklak. Mula sa bintana ng kanyang silid, si Victoria Scott ay nakatingin sa hardin. Nakita niya ang lahat, ang pagtatanim, ang pagtawa ng mga bata, at ang pagtama ng kamay ni Ben at Jane. Ang kanyang mga mata ay nanliit, ang kanyang mga labi ay mariing nakatikom. Huwag mong isipin na hindi ko nakikita ang ginagawa mo. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Layuan mo ang pamangkin ko at ang kapatid ko bago pa mahuli ang lahat. Ang mga salita ni Victoria Scott ay parang lamig na bumalot kay Jane. Layuan mo ang pamangkin ko at ang kapatid ko bago pa mahuli ang lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasara niya ang pinto ng kanyang silid. Ang bawat salita ni Miss Victoria ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Alam niyang tama ang kanyang hinala. Hindi gusto ni Miss Victoria ang kanyang presensya dito. Ang amoy ng takot ay bumalot sa kanya. Tama kaya si Miss Victoria? Nangingialam ba ako? Gusto lang ni Jane na tumulong. Gusto niyang makita ang mga bata na muling ngumiti. At si Mr. Scott, ang nakikita niyang lungkot sa mga mata nito ay nagpapaalala sa kanya sa sarili niyang sakit. Ngunit ang pagmamalasakit niya ba ay nagiging sanhi ng ibang problema? Kinabukasan, pilit niyang iniiwasan si Mr. Scott. Sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, nararamdaman niya ang init sa kanyang pisngi at ang alaala ng pagtama ng kanilang mga kamay sa hardin ay bumabalik. Hindi siya dapat makaramdam ng ganito. Isa lang siyang yaya at siya, si Benjamin Scott, ay ang kanyang amo, isang bilyonaryo.
Hindi sila nabibilang sa iisang mundo. Pinasigla niya ang sarili. Kailangan niyang maging profesional. Ang mga bata, ang kanyang prioridad. Gabi na, nagsimulang umulan ng malakas. Habang inihahanda niya ang gatas ng kambal, biglang nawalan ng kuryente. Splash! Narinig niya ang sigaw ni Luna. Sumunod ang pag-iyak ni Leah. Agad na tumakbo si Jane papunta sa silid ng mga bata. Madilim. Tanging ang kidlat lamang sa labas ang nagbibigay ng panandaliang liwanag. Naramdaman niya ang takot sa loob niya. Ngunit mas naramdaman niya ang pangangailangan ng mga bata. Mga anak, nandito lang si Ate Jane. Mahinang sabi niya. Pilit pinatatatag ang kanyang boses. Niyakap niya ang kambal na nanginginig sa takot. Si Leo ay nakaupo sa kanyang kama. Mukhang kalmado pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nanonood sa bawat galaw ni Jane. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Jane. Maglaro tayo ng shadow puppets. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ng flashlight. Itinapat niya ito sa dingding. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga kamay para gumawa ng iba't ibang hugis. Look, it's a bird, sabi niya. Habang ginagaya ang isang lumilipad na ibon, mahina ang pagtawa ng kambal. Pero naroon yon, pagtawa. And this is a dog. Nagtawanan silang lahat. Nagsimula silang maglaro. Naghulaan ng mga hugis, nagkwentuhan. Ang takot sa mga mata ng kambal ay unti-unting napalitan ng saya. Maya-maya, narinig niya ang mga yapak. Bumukas ang pinto. Si Mr. Scott, may daladala itong kandila. Ang kanyang muka ay bahagyang nabibigyang liwanag ng apoy ng kandila. Nakatitig siya kay Jane at sa mga bata na abala sa paglalaro. Ben! Gulat na bulong ni Jane. Ngumiti lang si Mr. Scott. Mukhang masaya kayo. Opo, sabi ni Jane. Naglalaro kami ng shadow puppets. Umupo si Mr. Scott sa isang sulok. Tahimik na pinagmamasdan sila. Nang makita niyang masaya ang kanyang mga anak, may isang bagay sa kanyang mga mata ang lumambot. Nang matapos ang laro at nang makatulog na ang mga bata, tumayo si Jane. Salamat po sa pagdating niyo, sir, sabi niya kay Ben. Salamat din sa ginawa mo, sagot ni Ben. Matagal ko nang hindi nakita ang mga anak ko na ganyan kasaya. Katahimikan. Ang tunog lang ng malakas na ulan at ang pagpitik ng apoy ng kandila ang maririnig. Magandang gabi, Miss Morrison, sabi ni Ben at tumalikod. Sir Ben, lumingon si Ben. Gusto niyo po bang sumayaw? Tanong ni Jane. Ang kanyang boses ay mahina. Halos hindi marinig. May maliit na Bluetooth speaker ang kanyang cellphone na nakakabit. At isang lumang kanta, ang mahinang tumutugtog. Isang lumang kanta ng pag-ibig. Nagulat si Ben. Isang sandali siyang nagdalawang isip. Isang amo na makikipagsayaw sa kanyang yaya. Hindi ito professional. Hindi ito tama. Ngunit ang mga mata ni Jane ay puno ng lungkot. At merong isang bagay sa kanyang presensya na humila sa kanya. Dahan-dahan, lumapit si Ben. Iniabot niya ang kanyang kamay. Hinawakan ni Jane ang kamay niya. Ang init ng kanyang balat ay dumaan sa kanya. Nagsimula silang sumayaw. Isang mabagal na sayaw sa loob ng madilim na silid. Tanging ang liwanag ng kandila ang kanilang gabay. Ang kanilang mga katawan ay magkalapit. Ngunit merong isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa katayuan, sa nakaraan, at sa mga hindi nasasabing salita. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng katahimikan ng mansyon at sa tunog ng ulan, tanging ang kanilang sayaw lamang ang umiiral. Samantala, sa labas ng mansyon, sa isang kotse na nakaparada sa dilim, merong isang lalaki na may hawak na kamera. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bintana kung saan nagaganap ang sayaw. Ngunit ang kanyang target ay hindi si Mr. Scott, kundi si Jane Morrison. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hello, Ma'am Victoria. May ipinagagawa po kayo sa akin kanina.
Ang sayaw na yon sa dilim ay nanatili sa isip ni Benjamin Scott. Sa loob ng ilang araw, pilit niyang inalis iyon sa kanyang isip. Hindi tama, hindi professional. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Jane na nakikipaglaro sa mga bata o ngumingiti habang nagdidilig ng mga bulaklak sa memory garden, bumabalik ang pakiramdam ng init sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga anak ay nagbago. Hindi pa rin sila ang dating masayahin at maingay. Ngunit ngayon ay nagsasalita na sila. Si Maya ay madalas nang bumubulong ng Ate Jane. Si Leah ay humihingi na ng tulong sa pagguhit. At si Leo, kahit tahimik pa rin ay minsan nang nakikipag-usap kay Jane tungkol sa kanyang mga libro. Si Jane Morrison ang nagdala ng liwanag sa kanilang bahay. Isang gabi, habang naghahanda siya para sa isang mahalagang charity gala ng Scott Industries, nakatanggap siya ng tawag mula kay Victoria. Ben, kailangan mong dalhin si Isabella. Sabi ni Victoria, ang boses ay matigas. Malaking donasyon ang inaasahan natin mula sa mga investors. Ate, namatay na si Isabella, 1 taon na ang nakakaraan. Pilit na kontrol ni Ben sa kanyang inis. Alam ko, Benjamin, ang ibig kong sabihin, ang alaala niya, ang mga larawan. Hindi ka pwedeng pumunta sa ganitong event ng nag-iisa. Kailangan mong ipakita sa kanila na maayos ang lalahat. Na ang Scott family ay nananatiling matatag. Napasabunot si Ben sa kanyang buhok. May maidudulot pa ba yan? Oo. At isa pa, nakita ko na naman kayo ni Miss Morrison. Hindi magandang tignan, Benjamin. Anong iisipin ng mga tao? Napabuntong hininga si Ben. Ayaw niyang makipagtalo. May punto si Victoria. Ang imahe ay mahalaga sa mundo nila. May solusyon ako, sabi ni Ben. Kinabukasan kinausap niya si Jane. Miss Morrison, may imbitasyon ako para sa'yo, sabi ni Ben. Iniabot ang isang eleganteng sobre. Nagulat si Jane. Binuksan niya ito. Isang imbitasyon sa Scott Industries Charity Gala. Pero, Sir Ben, bakit po ako? Dahil gusto kong makita ng mga tao kung paano ka nagdala ng liwanag sa aming pamilya, sabi ni Ben. Direktang tumingin sa mga mata ni Jane. At dahil gusto kong makita ka roon, namula si Jane. Pero sir, ako po ay... You're more than just a nanny, Jane. You're part of this family now. Ang mga salita ni Ben ay tumama kay Jane. Ang parte ng pamilya. Isang bagay na hindi niya inakalang maririnig. Sa gabi ng gala, kinakabahan si Jane. Hindi siya sanay sa ganitong karangyaan. Ang suot niyang puting gown na binili ni Ben para sa kanya ay malambot at eleganteng bumalot sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay inayos ng isang profesional at ang simpleng kwintas na perlas na ibinigay ni Ben ay kumikinang sa kanyang leeg. Pagbaba niya sa hagdan, nakita niya si Ben na naghihintay sa ibaba. Nakasuot ito ng itim na tuxedo at mukha itong artista sa pelikula. Nang magtama ang kanilang mga mata, napakagatlabi si Ben. Maganda ka, Jane, sabi niya. Isang sinserong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nahihiya si Jane. Salamat po, Sir Ben. Kayo din po. Pagdating nila sa venue, ang mga ilaw ay nakatutok sa kanila. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin. Masarap sa pakiramdam ang pansin, ngunit nakakahiya. Nagsimulang kumalat ang mga bulong. Sino siya? Siya ba ang bagong girlfriend ni Mr. Scott? Hindi ba't yaya siya ng mga anak niya? Ngunit ang pinakamatindi ay ang tingin ni Victoria. Nakita ni Jane ang galit sa mga mata nito habang papalapit sila. Benjamin, matigas na bati ni Victoria. Sino ang kasama mo? Hindi ko naman naaalala na sinabi kong isama mo siya. Ate, this is Jane Morrison, sabi ni Ben at hinawakan niya ang kamay ni Jane. Sa harap ng lahat, mariin niyang hinawakan ang kamay ni Jane. She's my special guest tonight. Nagulat ang lahat, lalo na si Victoria. Special guest? Tumawa si Victoria, isang tawa na hindi umabot sa kanyang mga mata. Akala ko ba, Benjamin, kailangan natin ng imahe ng pamilya?
ang yaya ng mga bata. Magiging sentro ng usapan niyan, Benjamin. Maraming tao ang nakarinig ng kanilang pag-uusap. Ang mga tingin ng iba ay puno ng paghuhusga. Naramdaman ni Jane ang pamumula ng kanyang mukha. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago. Ngunit hinigpitan ni Ben ang hawak sa kanyang kamay. "She is my guest," sabi ni Ben. Ang kanyang boses ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. "And more importantly, she is the person who brought light back into my home. Ang taong nagbigay ng pag-asa sa mga anak ko. Kung may problema ka doon, ate, problema mo na yon, hindi sa amin." Ang mga salita ni Ben ay parang isang kalasag para kay Jane. Naramdaman niya ang isang bahagyang ginhawa. Ngumisi si Victoria, ngunit nakita ni Jane ang isang kislap ng galit sa mga mata nito. "Well, kung ganoon, masaya ako at may kasama ka." Iniwan sila ni Victoria. Nakahinga ng maluwag si Jane. "Salamat po, Sir Ben." "Walang anuman, Jane," sabi ni Ben, at tiningnan niya ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Hayaan mo lang sila. Wala silang alam sa kung ano ang totoong nangyari sa bahay na ito. Nagpatuloy ang gabi. Si Jane ay nakadama ng kaligayahan sa loob ng maikling panahon. Naglakad sila sa gitna ng maraming tao at sa bawat tingin ng paghuhusga, may isang tao namang ngumingiti sa kanila. Habang pauwi na sila, naramdaman ni Ben ang isang bagong pakiramdam. Ang pagkakasama ni Jane ay hindi lang pag-asa para sa kanyang mga anak, kundi para na rin sa kanya. Nagsisimula siyang makaramdam ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman: pag-ibig. Samantala, sa loob ng kanyang silid, si Victoria Scott ay nakikipag-usap sa telepono. Narito na ang mga impormasyon. Oo, lahat ng detalye tungkol sa kanya. Pati na ang tungkol sa anak niyang namatay. Napakislap ang mga mata ni Victoria. "Kung ganyan siya kahalaga sa'yo, Benjamin, baka gusto mong malaman kung sino talaga siya. Basahin mo yan." Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang drawer. Sa loob nito ay ang mga impormasyon tungkol kay Jane Morrison. At sa gitna ng mga papel na yon, naroon ang isang kopya ng death certificate ng anak ni Jane, si Lucas Morrison. Ang gabi ng charity gala ay isang gabi na puno ng magkahalong damdamin para kay Jane. Sa isang banda, naramdaman niya ang init ng pagtanggap mula kay Sir Ben. Ang paraan niya para ipagtanggol siya, ang paghawak sa kanyang kamay, iyon ay sapat na para burahin ang lahat ng paghuhusga. Pakiramdam niya ay mayroong siyang karamay. Pakiramdam niya ay mahalaga siya. Sa kabilang banda, hindi niya makalimutan ang matalim na tingin ni Miss Victoria. Ang mga salita nito ay tumatak sa kanyang isip. Mukha siyang may tinatagong kung ano. Wala siyang itinatago. Tanging ang kanyang kalungkutan lamang. Nang makauwi sila, halos hating gabi na. Hinatid siya ni Ben sa tapat ng kanyang silid. "Salamat sa pagsama sa akin, Jane," sabi ni Ben. Ang kanyang boses ay malambing. "Ikaw ang nagpabago sa gabing ito." Namula si Jane. "Kayo din po, Sir Ben. Salamat sa tiwala niyo." Ngumiti si Ben. "Good night, Jane." "Good night po, Sir Ben." Pumasok si Jane sa kanyang silid. Hinubad niya ang kanyang gown at ang kwintas na perlas. Maingat niyang inilagay ang mga ito sa isang upuan. Napakasarap sa pakiramdam ng mainit na shower. Pilit niyang inalis ang mga iniisip tungkol kay Miss Victoria at nag-focus sa kabutihan ni Sir Ben. Nagsisimula siyang makaramdam ng pag-asa. Hindi lang para sa mga bata, kundi para sa sarili niya. "Pwede pa ba akong maging masaya?" tanong niya sa sarili. Pagkatapos ng shower, nagbihis siya ng simpleng pajama. Napansin niyang naiwan ni Sir Ben ang kanyang executive pen sa dining table. Malamang ay nagmamadali ito kanina. Hindi niya ugali ang mangialalam sa gamit ng iba, lalo na ng kanyang amo. Pero mahalaga siguro ang pen na yon. Napagdesisyonan niyang isauli ito sa opisina ni Sir Ben. Maingat siyang naglakad sa madilim na pasilyo. Ang buong mansyon ay tahimik. Marahan niyang binuksan ang pinto ng opisina ni Sir Ben.
Mahina ang ilaw mula sa lampara sa mesa. Pumasok siya at inilapag ang pen sa mesa. Ngunit nang ilapag niya ito, hindi niya sinasadyang maibagsak ang isang tumpok ng mga papeles sa gilid ng mesa. Nakalaglag ang mga dokumento sa sahig. Dali-dali niya itong pinulot. Mga lumang kontrata, mga financial reports, lahat ay tungkol sa Scott Industries. Ngunit habang pinupulot niya ang mga ito, may isang papel na bumagsak sa kanyang mga paa. Hindi ito mukhang pangnegosyo. Isang lumang police report. May kakaibang kutob si Jane. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinampot niya ang papel. Ang pamagat, accident report. Fatal. Napakunot ang kanyang noo. Ang petsa. 5 taon na ang nakakaraan. Eksaktong 5 taon na ang nakakaraan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Jane. Naramdaman niya ang paninikip sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na petsa. Ang pangalan ng biktima? Lucas Morrison. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Jane. Bumagsak ang iba pang mga papel mula sa kanyang mga kamay. Hindi ito totoo. Binasa niya ang bawat linya, ang detalye ng aksidente, ang lugar, ang oras. Lahat ng iyon ay naglalarawan sa araw na nawala ang kanyang anak, ang araw na nabura ang kanyang mundo. Ang pangalan ng driver ay may marka na Employee of Scott Industries, isang empleyado ng Scott Industries, ang kumpanya ni Benjamin Scott. Ang mundo ni Jane ay parang gumuho sa kanyang harapan. Ang init na kanyang naramdaman kanina ay napalitan ng isang nagliliyab na galit. Ang bawat ngiti, ang bawat tulong, ang bawat matamis na salita, lahat ay isang kasinungalingan. Alam niya ang lahat. Gumapang ang isip ni Jane sa isang nakakatakot na konklusyon. Hindi siya tinanggap para tulungan ang mga bata. Hindi siya tinanggap dahil nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Isabela. Tinanggap siya para pagtakpan ng isang krimen, para pagbayaran ng isang kasalanan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nangingilid ang kanyang mga luha. Ang lalaking kanyang pinagkatiwalaan, ang lalaking nagsimulang magbigay sa kanya ng pag-asa, ay ang dahilan ng kanyang pinakamalaking trahedya. Ang kanyang pag-ibig na halos sumibol na ay agad na napalitan ng isang matinding puot. Narinig niya ang mga yapak. May papalapit. Agad niyang itago ang police report sa likod ng kanyang likod. Pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili. Bumukas ang pinto. Si Benjamin Scott. Nakasuot na ito ng kanyang pangtulog. Ang kanyang buhok ay medyo gulo. Ngumiti siya. May naiwan ka pa bang ginagawa, Jane? Ngunit ang nangiti ni Ben ay nawala nang makita niya ang mukha ni Jane. Ang kanyang mga mata ay malalaki, puno ng takot at galit. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Napansin ni Ben ang mga papel na nakakalat sa sahig. At pagkatapos, ang pagtatago ni Jane sa kanyang likod. Jane! Anong... Lumapit si Ben. May pag-aalala sa kanyang mukha. Ngunit para kay Jane, ang pag-aalala na yon ay isang maskara lamang. Alam mo ba to? Sigaw ni Jane, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Itinapon niya ang police report sa dibdib ni Ben. Tumama ang papel sa kanya. Kinuha ni Ben at binasa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang pangalan ng kanyang anak na si Lucas. Ang pangalan ng kanyang kumpanya. Nagsimulang manginig si Ben. Hindi ito totoo. Imposible. Jane, hindi ko alam yan. Maniwala ka. Sinungaling. Putol ni Jane. Lumuluha. Kaya pala kinuha mo ako. Para pagbayaran ang kasalanan mo? O para pagtawanan ako? Para malaman mo kung paano ko nalampasan ang sakit? Habang ikaw ang may sala sa likod ng lahat. Hindi. Jane, may libo-libong empleyado ang kumpanya ko. Hindi ko alam ang bawat detalye ng bawat aksidente. Ngunit ang mga salita ni Ben ay walang kwenta kay Jane. Para sa kanya, ang lahat ay malinaw. Ang sakit,
Ang galit, ang pagtataksil ay bumalot sa kanya. Ang lalaking kanyang sinimulang mahalin ay ang kanyang demonyo. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ayoko nang manatili dito. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Tumalikod si Jane at tumakbo palabas ng opisina. Ang bawat hakbang ay puno ng sakit at puot. Naiwan si Ben na nakatayo. Ang papel ay hawak pa rin sa kanyang nanginginig na kamay. Ang police report, ang katotohanan na nagpabagsak sa kanyang mundo. Ang mansyon ay narinig ang sigaw ni Jane. Nanginginig ang buong katawan ni Benjamin Scott habang nakatayo siya sa kanyang opisina. Ang police report ay hawak pa rin sa kanyang nanginginig na kamay. Ang mga salita ni Jane, kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sumabog ang kanyang mundo. Narinig niya ang mga yabag ni Jane na patakbong paakyat sa hagdan, patungo sa kanyang silid. Pagkatapos ay ang tunog ng pagbubukas at pagsasara ng pinto ng malakas. "Jane! Sandali!" sigaw ni Ben. Tumakbo siya palabas ng opisina, halos madapa. Dumiretso siya sa silid ni Jane, pilit na binuksan ang pinto. Nakita niya si Jane na nagmamadaling nagliligpit ng kanyang mga gamit. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. "Jane, makinig ka sa akin. Wala akong alam tungkol dyan. Wala akong ideya na may ganoong aksidente na nangyari at may kinalaman ang kumpanya ko." Pakiusap ni Ben. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin si Jane sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. "Talaga? Ang isang bilyonaryong tulad mo na nagpapatakbo ng isang malaking kumpanya ay walang alam sa pagkamatay ng isang bata na may kinalaman sa sarili mong kumpanya? Hindi mo ba binabasa ang mga report? O sadyang napakayaman mo lang para bigyang pansin ang buhay ng mga ordinaryong tao?" Bawat salita ni Jane ay parang suntok sa dibdib ni Ben. Alam niyang may punto siya. Sa dami ng mga papeles na dumadaan sa kanyang mesa araw-araw, may posibilidad na napalampas niya ito. Ngunit ang pagkamatay ng isang bata, paanong nakalampas iyon sa kanya? "Jane, hindi ko intensyon na saktan ka. Maniwala ka. Ang pagkuha ko sa'yo ay walang kinalaman sa aksidenteng yan. Wala akong intensyon na..." "Hindi," putol ni Jane. "Kinuha mo ako dahil nakita mo ang lungkot sa mga mata ng iyong asawa para pagtakpan ang pagkukulang mo sa kanya. At ngayon, para pagtakpan din ang pagkukulang ng iyong kumpanya sa akin, sa anak ko." Ang pagbaba ng mga salita ni Jane ay parang pagbasag ng huling pira-piraso ng salamin sa puso ni Ben. "Paano mo nagawa ito sa akin, Ben? Paano mo nagawang mahalin ako habang alam mong ikaw ang dahilan ng pinakamalaking sakit sa buhay ko?" Umalis si Jane. Dala-dala ang kanyang bag. Tumakbo ito palabas ng silid. "Jane, saan ka pupunta?" "Umuulan," sigaw ni Ben. Ngunit hindi lumingon si Jane. Patuloy ito sa pagtakbo. Sinundan siya ni Ben pababa sa hagdan. Ang mga katulong ay naglalabasan na sa kanilang mga silid. Nakikita ang eksena. Ang mga mukha nila ay puno ng gulat at pag-aalala. Paglabas ni Jane ng malaking pinto, bumuhos ang malakas na ulan. "Jane!" sigaw ni Ben, tumakbo sa labas. Hinayaan ang ulan na bumasa sa kanya. "Bumalik ka. Pag-usapan natin ito." Ngunit naglakad si Jane palayo. Hindi ito lumingon. Nawala ito sa dilim ng gabi, sa gitna ng malakas na ulan. Naiwan si Ben na nakatayo sa ilalim ng ulan. Nanginginig ang buong katawan. Hindi lang sa lamig, kundi sa sakit. Ang babaeng nagdala ng liwanag sa kanyang tahanan ay umalis. At siya, si Benjamin Scott, ang CEO na may kapangyarihan, ay walang nagawa para pigilan siya. Bumalik siya sa loob ng mansyon, basang-basa. Ang mga katulong ay nagkakatinginan. Walang gustong magsalita. Nakita niya ang kanyang kapatid na si Victoria na nakatayo sa dulo ng hagdan. Ang mukha nito ay hindi na puno ng galit, kundi ng pagkabigla at pag-aalala. "Ben,
Anong nangyari? Mahinang tanong ni Victoria. Tiningnan ni Ben ang kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Ito ang nangyari, ate. Ang sikreto mong sinabi mong dapat kong basahin. Ang police report tungkol sa pagkamatay ng anak ni Jane at may kinalaman ang kumpanya ko. Napalunok si Victoria. Ang kanyang mukha ay namutla. Alam ko, pero hindi ko inakalang ganito kalala. Akala ko, gusto ko lang siyang palayuin sa'yo. At ano ang nangyari ngayon, ate? Galit na sabi ni Ben. Masaya ka na ba? Napatunayan mong tama ka. Umalis na siya. Sirang-sira na tayong lahat. Ang mga bata. Anong sasabihin ko sa mga bata? Tumakbo si Ben papunta sa kanyang opisina. Nilak niya ang pinto. Sa loob, binuksan niya ang isang bote ng whiskey. Ibuhos niya sa baso at ininom ng dire-diretso. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa larawan ni Isabela. Ang kanyang ngiti, ang kanyang malungkot na mga mata. Naramdaman niya ang pagkakasala. Hindi lang para kay Jane, kundi para na rin kay Isabela. Napaupo siya sa sahig. Ang bote ng whiskey ay hawak sa kanyang kamay. Paano ako nagkaroon ng ganoong kapangyarihan? Pero hindi ko kayang protektahan ang mga taong mahal ko. Ang katahimikan ay bumalik sa mansyon. Ngunit ngayon, mas nakakapanindig balahibo na ito. Mas malalim, mas masakit. Hindi lang isang babae ang umalis. Ang pag-asa ay umalis din. Samantala, sa labas ng opisina, si Victoria ay nakatayo sa labas ng pinto, nakikinig sa mga hikbi ng kanyang kapatid. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi. Ang kanyang intensyon ay protektahan ang kanyang pamilya. Ngunit sa halip, sinira niya ito. Ang buong mansyon ay nakaramdam ng pagkawala. Pagkatapos ng gabi kung saan umalis si Jane, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit ngayon, mas mabigat ito. Mas masakit. Mas malalim. Si Victoria Scott ay nakatayo sa labas ng opisina ni Ben, nakikinig sa mahihinang hikbi ng kanyang kapatid mula sa loob. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang pagkabigla mula sa police report ay nagbigay daan sa matinding pagsisisi. Ano ang ginawa ko? Ang kanyang intensyon ay protektahan ang kanyang pamilya. Para siguraduhin na walang sino mang manggagamit kay Ben. Para panatilihin ang imahe ng pamilya Scott. Ngunit ang lahat ng iyon ay nauwi sa pagkawasak. Naglakad si Victoria papunta sa silid ng mga bata. Nakita niya si Leo, nakatitig lang sa bintana. Ang libro ay nakasara sa kanyang kandungan. Ang kambal, sina Lia at Luna, ay magkayakap sa isang sulok ng kanilang silid, tahimik na umiiyak. Mga anak, mahinang sabi ni Victoria, ngunit hindi lumingon ang mga bata. Hindi sila nagsalita. Napakagatlabi si Victoria. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang nakita niya si Maya, ang bunso, na may lagnat. Nasa tabi ng kama, si Manang Elsa, pilit na pinapakalma ang bata. Maya Hija, uminom ka na ng gamot. Pakiusap ng matanda. Ngunit si Maya ay nanginginig at sa kanyang pagmamadaling salita, iisang pangalan lang ang kanyang sinasambit. Ate Jane! Ate Jane! Kumirot ang puso ni Victoria. Ang bata ay may lagnat. Dahil sa lungkot, dahil sa pagkawala ni Jane, tinawagan niya ang doktor. Dumating ang doktor at tiningnan si Maya. Mr. Scott, ang lagnat niya ay sanhi ng matinding stress at lungkot, sabi ng doktor. Kailangan niya ng kanyang ate Jane. Ang presensya niya ang kailangan ng bata. Hindi na makatingin si Victoria sa doktor. Ang lahat ng nangyayari ay kasalanan niya. Bumalik siya sa opisina ni Ben. Bukas na ang pinto. Nakita niya si Ben, nakahiga sa sahig. Ang bote ng whiskey ay nasa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame, walang buhay. Benjamin! Sigaw ni Victoria, lumuhod sa tabi niya. Tumayo ka dyan. Kailangan ka ng mga anak mo. Ngunit hindi kumibo si Ben. Wala na si Jane, ate. Wala na kaming pag-asa. Hindi totoo yan, pilit ni Victoria.
May pag-asa pa. Hanapin natin siya. Tumingin si Ben sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Hahanapin? Matapos mo akong lokohin? Matapos mong sirain ang lahat? Ang galing mo, ate. Ipinagmalaki mo ang sarili mo na pinoprotektahan mo kami, pero ikaw ang sumira sa amin. Ang mga salita ni Ben ay parang libu-libong karayom na tumusok sa puso ni Victoria. Ang sakit ay hindi niya makaya. Hindi niya inakalang magiging ganito. Akala niya, isang simpleng pagpapatalsik lang kay Jane ang mangyayari. Isang maliit na problema na madaling ayusin. Ngunit ang katotohanan ay malayo sa kanyang inaakala. Ang pagkamatay ng anak ni Jane, ang koneksyon sa Scott Industries, ang pagkawasak ng kanyang kapatid, ang lagnat ng kanyang pamangkin. Lahat ng ito ay gawa niya. Napakuyom si Victoria sa kanyang mga kamao. Ang kanyang bibig ay nanginginig. Ang kanyang plano para protektahan ang pamilya ay bumalik sa kanya na parang isang matalim na tabak. Nakita niya ang larawan ni Isabela sa mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Isabela, patawarin mo ako, bulong ni Victoria. Sinubukan ko lang protektahan ang mga anak mo, pero sinira ko lang ang lahat. Tumayo si Victoria. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng hayaan ang kanyang pamilya na tuluyang gumuho. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-dial siya ng isang numero. Hello, Mr. Investigator. Ako po ito, si Victoria Scott. May ipapahanap pa ako sa'yo. Hindi tungkol kay Jane Morrison. Tungkol ito sa isang aksidente. 5 taon na ang nakalipas. Kailangan ko ang lahat ng detalye. Ang driver. Ang lahat ng nakakaalam. At kung sino ang nagtago ng impormasyon na ito. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng determinasyon. Nakagawa siya ng pagkakamali. Ngayon, oras na para ayusin ito. Ang paggising ni Benjamin Scott ay hindi madali. Ilang araw siyang nanatili sa dilim ng kanyang opisina, kasama ang bote ng whiskey at ang mga alaala. Ang galit ni Jane, ang sakit ng kanyang mga anak, ang pagkabigo sa kanyang sarili. Lahat ay bumalot sa kanya. Ngunit ang isang tinig ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang tinig ni Maya. Ate Jane, Ate Jane. Ang pag-iyak ng kanyang mga anak ang pumukaw sa kanya. Nakita niya ang kanyang sarili sa salamin. Gulo ang buhok, namumula ang mga mata. Parang isang talunang tao. Hindi ito ang Benjamin Scott na nagpatakbo ng isang imperyo. Hindi ito ang ama na kailangan ng kanyang mga anak. Napakuyom siya sa kanyang kamao. Tama si Jane. Walang silbi ang lahat ng yaman at kapangyarihan niya kung hindi niya kayang protektahan ang kanyang pamilya. Tumayo siya. Nanginginig pa rin. Kinuha niya ang police report mula sa mesa. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa aksidenteng ito. Bawat detalye, kung sino ang driver, kung sino ang nagtago ng impormasyon, sabi ni Ben. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng determinasyon. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nahahanap ang katotohanan. Hindi ito para kay Jane lang. Ito ay para sa kanyang sarili, para sa kanyang mga anak, para sa hustisya. Ang unang hakbang ay ang pagharap sa loob ng kanyang sariling kumpanya. Tumawag siya ng isang emergency meeting ng lahat ng executive. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay matatalim, parang lawin. May isang bagay na nangyari 5 taon na. Ang nakakaraan na hindi ko alam, sabi ni Ben, at ibinuhos niya ang kopya ng police report sa mesa. Ang isang empleyado ng kumpanyang ito ay nakasagasa at nakapatay ng isang bata. At ang impormasyon ay itinago. Nagsimulang magbulungan ang mga executive. Ang iba ay namutla. Sino ang may alam nito? Tanong ni Ben. Ang kanyang boses ay parang kidlat. Sino ang nagtago ng impormasyon na ito mula sa akin? Nagsimulang manginig ang isang executive, si Mr. Ramos, ang head ng Human Resources. Sir Ben, ako po.
Hinarap ni Ben si Mr. Ramos. Ipaliwanag mo. Nanginginig si Mr. Ramos. Sir, noong panahong yon, nagkaroon po ng malaking problema ang kumpanya. Mayroong mga issue sa press at ayaw po naming madagdagan pa ng isang iskandalo. Isa pa, ang driver po ay isa sa aming pinakamahusay na engineers, si Mang Tonyo. Sobrang stressed po siya sa trabaho, kaya po nangyari ang aksidente. Nag-alala po kami na baka makasira sa imahe ng kumpanya. Kumuyom ang kamao ni Ben. Kaya itinago nyo? Itinago nyo ang pagkamatay ng isang inosenteng bata para protektahan ang imahe ng kumpanya, para protektahan ang isang empleyado na lumabag sa batas? Pero Sir Ben, nagbayad naman po kami sa pamilya. Hindi po kami nagpabaya. Nagbayad? Tumawa si Ben ng mapait. Ang buhay ng isang bata ay hindi mababayaran ng pera, Mr. Ramos, at ang katotohanan ay hindi maitatago habang buhay. Mr. Ramos, you're fired, sabi ni Ben. Ang kanyang boses ay malamig. At hindi ka na makakatrabaho sa anumang kumpanya. Ipapa-blacklist ko ang pangalan mo. Nagulat si Mr. Ramos. Sir Ben, maawa po kayo. Wala kayong awa sa pamilya ng batang namatay, sabi ni Ben. Wala akong awa sa'yo. Pagkatapos ng meeting, naramdaman ni Ben ang isang bahagyang ginhawa. Isang pira-piraso ng katotohanan ang kanyang nahukay. Ngayon, ang driver. Sa tulong ng kanyang abogado, madali nilang nahanap si Mang Tonyo, ang driver na nakasagasa kay Lucas Morrison. Nakatira ito sa isang maliit na barong-barong sa isang liblib na lugar, payat, sakitin. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pagsisisi. Pumunta si Ben sa bahay ni Mang Tonyo. Naabutan niya ito na nakahiga sa isang banig, may ubo. Mang Tonyo? Mahinang tawag ni Ben. Nagulat si Mang Tonyo nang makita si Ben. Agad itong bumangon. Sir Ben, anong ginagawa niyo dito? Nandito ako para malaman ang katotohanan, sabi ni Ben. Gusto kong malaman ang nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Nagsimulang umiyak si Mang Tonyo. Sir Ben, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Sobra po akong pagod noon. Pinagtrabaho po ako ng 20 oras. Walang tulog. Gusto ko pong magpahinga, pero kailangan ko pong kumita para sa pamilya ko. Napaupo si Ben. Ang kanyang puso ay kumirot. Ang kultura ng kumpanya, ang pressure na ibinibigay niya sa kanyang mga empleyado, ang kanyang pagiging workaholic, lahat ng ito ay nag-ambag sa trahedya. Wala po akong gustong itago, sir. Pero tinakot po ako ni Mr. Ramos. Sinabi niya na, kapag nagsalita ako, mawawalan ako ng trabaho at wala akong mapapakain sa pamilya ko. Naramdaman ni Ben ang isang mabigat na pasanin. Hindi lang si Mr. Ramos ang may kasalanan. Siya rin. Sa kanyang paghahanap ng katotohanan, hindi lang ang tungkol kay Jane at Lucas ang kanyang natuklasan. Nahanap din niya ang mga lumang notebook at journal ni Isabela. Sa mga pahina nito, nabasa niya ang mga saloobin ng kanyang asawa, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pag-iisa, ang kanyang pakiramdam na hindi siya sapat, ang kanyang postpartum depression na hindi niya napansin dahil abala siya sa trabaho. Ang mga mata ni Isabela, nalulungkot din ang mga salita ni Jane. Ngayon, naiintindihan na ni Ben ang kanyang pagiging abala, ang kanyang pagiging bulag sa emosyon ay hindi lang nakasakit kay Isabela. Ito ay nakasira din sa kanya. Kinuha ni Ben ang kanyang cellphone. Isang numero ang kanyang tinawagan. Ate? Sabi ni Ben. Ang kanyang boses ay matigas ngunit puno ng bagong determinasyon. Alam ko na kung nasaan siya. Samahan mo ako. 5 araw na ang lumipas mula nang umalis si Jane Morrison. 5 araw na nagbago ang mundo ni Benjamin Scott. Sa loob ng 5 araw na yon, hinarap niya ang mga demonyo ng kanyang nakaraan, ang pagkukulang niya bilang asawa, ang pagiging bulag niya sa kultura ng kanyang kumpanya. Ngayon, handa na siyang harapin ang pinakamalaking hamon, ang harapin si Jane. Nasa likuran niya si Victoria.
tahimik. Ngayon, hindi na ito ang mapanuri at mayabang na si Victoria. Tanging isang babae na puno ng pagsisisi ang nakita niya. Nagmaneho sila patungo sa isang maliit na bayan sa baybayin kung saan ayon sa mga investigador ay naroon si Jane. Ito ang bayan kung saan siya lumaki. Nakita nila si Jane na nakaupo sa isang bangko malapit sa dagat, nakatanaw sa malawak na asul na karagatan. Nakasuot ito ng simpleng damit. Ang buhok ay nakalugay. Hinahayaan ng hangin na haplusin ito. May lungkot sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding kakaibang kapayapaan. Bumaba si Ben sa kotse. Sumunod si Victoria. Nagulat si Jane nang makita sila. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at takot. Ben? Miss Victoria? Lumapit si Ben. Dahan-dahan. Ang kanyang puso ay kumakabog. Hindi siya naparito para magpaliwanag. Hindi siya naparito para humingi ng awa. Naparito siya para sa katotohanan. Jane, mahinang sabi ni Ben, nandito ako para sabihin sa iyo ang lahat. Iniabot niya ang isang makapal na sobre. Nasa loob nito ang lahat ng ebidensya, ang bagong report ng pulis, ang pahayag ni Mang Tonyo, ang mga pagbabago sa policy ng Scott Industries. Ito ang lahat ng natuklasan ko, sabi ni Ben. Si Mr. Ramos, ang aming HR head, ang nagtago ng report. Si Mang Tonyo, ang driver, ay pinilit magtrabaho ng walang pahinga. Nagkaroon na ako ng mga pagbabago sa kumpanya. Si Mr. Ramos ay sinibak na. Si Mang Tonyo ay tinutulungan na namin sa kanyang pagpapagamot at sa kanyang pamilya. Tiningnan ni Jane ang mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko alam na may kinalaman ng kumpanya ko sa pagkamatay ng anak mo, Jane. Hindi ko yon nalaman. Patuloy ni Ben. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ngunit hindi yon dahilan. Ang pagkukulang ko bilang isang pinuno, ang pagiging bulag ko sa mga nangyayari sa aking sariling kumpanya, kasalanan ko. Pagkatapos, tumingin si Ben kay Victoria. Huminga ng malalim si Victoria. Lumapit siya kay Jane. Jane, patawarin mo ako. Nabulag ako ng sarili kong takot. Akala ko, pinoprotektahan ko lang ang pamilya ko. Akala ko, inuutusan ka lang. Nagsimulang umiyak si Victoria. Hindi ko inakalang ganito kalala. Nalaman ko ang tungkol sa aksidente, pero hindi ko akalain na konektado sa kumpanya ni Ben. Patawarin mo ako sa paghukay sa nakaraan mo. Patawarin mo ako sa paghusga sa iyo. Natigilan si Jane. Tigilan. Hindi niya inaasahang maririnig ang mga salitang ito mula kay Victoria. Ang nakita ko, Jane, ay ang isang babaeng nagdala ng buhay sa pamilya namin. Patuloy ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. At sinira ko yon. Patawarin mo ako, Jane. Please. Hindi makapagsalita si Jane. Ang lahat ng galit at sakit na naramdaman niya ay unti-unting napapalitan ng pagtataka. At pagkatapos, pag-unawa, tumingin si Jane kay Ben. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit merong isang sinseridad doon na hindi niya kayang itanggi. Hindi ako naparito para hilinging bumalik ka, sabi ni Ben. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Naparito ako para sabihin ang totoo at para sabihin, mahal kita, Jane, kahit hindi mo ako kayang patawarin. Ang mga salita ni Ben ay tumama kay Jane, ang pag-ibig. Isang salita na matagal na niyang hindi narinig o naramdaman. Ang hangin sa dagat ay humaplos sa kanila. Ang tunog ng mga alon ay ang tanging saksi sa kanilang pag-uusap. Hindi siya galit kay Ben. Hindi na. Ang galit niya ay napalitan ng lungkot at ngayon, pag-unawa. Hindi lang si Ben ang biktima, si Isabela, si Mang Tonyo. At siya, lahat sila ay biktima ng isang sistema, ng mga pagkakamali at ng tadhana. Ngunit ang pagmamahal ni Ben, iyon ang gumawa ng pagbabago. Pero, ang anak ko, mahinang sabi ni Jane, ang kanyang mga luha ay nagsisimulang umagos.
Paano ko ito kakayanin? Lumapit si Ben. Hindi niya hinawakan si Jane, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Hindi mo kailangang kayanin mag-isa, Jane. Magkasama tayo. Umiiyak si Jane, hindi sa galit, kundi sa ginhawa. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon, may nakikinig sa kanya. May nakakaintindi. Tumingin siya sa malawak na dagat. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa kalangitan. Binago mo ang buhay ng mga anak ko, Jane, sabi ni Ben. Ngayon, gusto kong baguhin mo rin ang buhay ng iba. Gusto kong itatag ang isang foundation sa pangalan ni Isabella at Lucas para tulungan ang mga pamilyang tulad natin, para gawing inspirasyon ang kanilang mga alaala. Ibinaba ni Ben ang kanyang tingin. Nasa sayo ang desisyon, Jane. Hindi kita pipilitin, pero sana bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Tumalikod si Ben at Victoria. Dahan-dahan silang naglakad palayo. Iniwan si Jane na nakatayo doon, dala-dala ang mga dokumento at ang bigat ng kanyang sariling puso. Naiwan si Jane, nag-iisip. Ang mga salita ni Ben, ang paghingi ng tawad ni Victoria, ang katotohanan, ang hangin sa dagat ay patuloy na humahaplos sa kanya. Ang araw ay unti-unting lumubog. Kailangan niyang magdesisyon. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng nakaraan at isang kinabukasan na puno ng pag-asa, pagmamahal at paghilom. Ilang buwan ang lumipas. Sa loob ng silid ni Jane, nakatayo siya sa harap ng salamin. Suot niya ang isang eleganteng puting dress. Ang kanyang buhok ay maayos na inayos. May ngiti sa kanyang mga labi. Isang nanangiti na matagal nang nawala. Maganda ka, narinig niyang sabi ng isang tinig mula sa likod. Lumingon siya. Si Benjamin Scott. Nakasuot ito ng navy blue suit, ang kanyang muka ay puno ng paghanga. Lumapit si Ben at kinuha ang isang bulaklak mula sa memory garden. Isang puting rosas na bagong bukadkad. Maingat niyang inilagay iyon sa buhok ni Jane. Salamat, sabi ni Jane. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hinawakan ni Ben ang kanyang kamay. Handa ka na ba? Tumango si Jane. Handang-handa na. Ngayon ang araw ng paglulunsad ng The Isabella and Lucas Foundation. Pinagsama nila ang kanilang mga alaala, ang kanilang mga sakit, at ang kanilang mga pag-asa upang lumikha ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanila. Naglalakad sila pababa sa hagdan. Ang mansyon ay buhay na buhay. Puno ng mga tao, mga kaibigan, pamilya, mga kasamahan sa trabaho, at mga taong naniniwala sa kanilang adhikain. Ang memory garden ay mas lalo pang gumanda. Puno ito ng mga sariwang bulaklak at mga ilaw. Sa gitna, may isang malaking plaka na may nakaukit na pangalan. In loving memory of Isabella Scott and Lucas Morrison. Nakita ni Jane si Victoria na nakasuot din ng eleganteng damit. May ngiti sa kanyang mga labi. Binuhat nito si Maya na ngayon ay masigla at nagtatawanan. Si Leo at Leah ay nakikipaglaro sa ibang mga bata. Ang kanilang mga tinig ay malinaw at puno ng saya. Humarap si Ben sa mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ni Ben. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Ngayon, hindi lang natin ipinagdiriwang ang isang bagong simula. Ipinagdiriwang natin ang paghilom, ang pag-asa, at ang pagmamahal. Tumingin siya kay Jane. 1 taon na ang nakakaraan. Ang bahay na ito ay binalot ng katahimikan. Ang aking mga anak ay walang boses, at ako ay nawawalan na ng pag-asa. Nagsimulang magkwento si Ben tungkol sa pagkawala ni Isabella, ang pagdating ni Jane, at ang lahat ng trahedya na nangyari. Hindi niya itinago ang kanyang mga pagkakamali. Hindi niya itinago ang sakit. Naging bulag ako sa maraming bagay, sabi ni Ben. Sa sakit ng aking asawa, sa mga pangangailangan ng aking mga empleyado. Ngunit salamat kay Jane, nahanap ko ang katotohanan at nahanap ko ang isang bagong paraan para magpatuloy.
Pagkatapos, iniabot ni Ben ang mikropono kay Jane. Nanginginig si Jane, ngunit tiningnan niya ang mga tao. Nakita niya ang pag-unawa sa kanilang mga mata. Ang sakit ng pagkawala ng isang anak ay hindi madaling kalimutan, sabi ni Jane. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ngunit naintindihan ko na ang sakit na yon ay pwedeng maging isang lakas. Isang lakas para tumulong sa iba, para gawing inspirasyon ang mga alaala ng mga mahal natin sa buhay. Nagsimulang umiyak si Jane, ngunit hindi ito luha ng lungkot. Luha ito ng kaligayahan, ng paghilom. Ang foundation na ito ay para sa lahat ng pamilyang nakaranas ng matinding pagkawala, sabi ni Jane. Para sa mga taong kailangan ng tulong, para sa mga taong kailangan ng pag-asa, ito ay para kay Isabela at para sa anak ko, si Lucas. Malakas ang palakpakan. Matapos ang seremonya, naglakad sina Ben at Jane sa hardin. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang mga ilaw sa hardin ay nagsisimula ng kumislap. Lumapit si Leo, Leah at Luna. Niyakap nila si Jane at Ben. Ate Jane, Manang Tonyo told me about Lucas, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay malinaw. I'm sorry. Ngumiti si Jane. Okay lang, Leo. Alam kong nasa mas mabuting lugar na siya. Hinalikan ni Ben ang ulo ng kanyang mga anak. Salamat sa inyo. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pag-asa. Tumingin si Victoria sa kanila. May luha sa kanyang mga mata. Lumapit siya at niyakap si Jane. Jane, salamat. Salamat sa pagpapatawad sa akin at salamat sa pagbibigay ng pag-asa sa pamilya namin. Okay lang po, Miss Victoria. Sabi ni Jane, lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay ang pagkatuto natin mula sa mga ito. Nang mag-isa na lang sila sa hardin, magkahawak kamay sina Ben at Jane. Salamat sa pagbabalik mo sa aming buhay, sabi ni Ben. Ang kanyang boses ay malambing. Ngumiti si Jane. Salamat sa pagbibigay mo ng bagong hardin para sa puso ko. Hinalikan ni Ben si Jane. Isang halik na puno ng pagmamahal, ng paghilom, ng pag-asa. Hindi sila isang pamilya na nakalimot sa nakaraan. Sila ay isang pamilya na natutong umibig muli, na itinayo ang kanilang pundasyon sa pag-unawa at pagpapatawad. Ang kanilang mga alaala ay hindi na pasakit, kundi isang ilaw na gumagabay sa kanilang landas. At sa hardin ng kanilang mga puso, ang pag-ibig ay patuloy na namumulaklak, mas matibay at mas maganda kaysa dati.